Okay. Ngayon mga repa, magkukwento ulit ako sa inyo ng mga nakakatawang karanasan ko dati sa school. Kaya inuulit ko para sa ating mga batang manonood, huwag na huwag niyong gagayahin ang mga ikikwento ko dito. Kung ayaw niyo mapagalitan kayo ng mga magulang niyo. Kasi pawang mga eksperto lang ang mga nakakagawa nito. Bago ko simulan ikwento sa inyo mga repa, ang ating unang istorya, pasintabi muna ako sa mga kumakain dyan. Kasi itong unang ikikwento ko sa inyo ngayon ay isa sa nakakatawa, hindi malilimutan at napakabahong experience ko dati sa school. At nangyari to mga repa nung first subject namin nung umaga. Uy Rio, pengi 10 piso para sa class fund. Anong 10? Ang aga pa, mamaya na lang recess. Hala, mamaya ka na ng mamaya tapos hindi ka na naman magbabayad. Mamaya na lang, wala pa nga akong barya. Good morning mga boyu! Uy pre, naandyan ka na pala. Uy guys, naandyan na si ma'am. At pagkatapos nun, nagsimula na kami ng klase. Tapos maya-maya may biglang sumilip na lalaki dun sa backdoor ng room namin. Nasa likod pa naman kami ng mga tropa ko nakaupo nun. Kaya kami mga nasa likod, ang una nakakita sa kanya. Sa tingin ko si kuya ay construction worker dun sa ginagawang building sa school namin nun. At pagkatapos nun, tinawag niya yung teacher namin at nagtanong kung pwede daw makigamit ng CR dun sa room namin. Pumayag naman si ma'am tapos diretso balik sa pagtuturo. Noong mga panahon pa naman na yun, nakaupo kami ng mga tropa ko malapit sa CR. Tapos makalipas ang ilang minuto, habang mapayapa kami nakikinig sa klase, may bigla akong narinig na tumunog sa CR. Kala ko nung una iniingkanto lang ako, ako lang nakarinig nun. Kaya napatingin ako sa mga tropa ko kung narinig din ba nila yon. Positibo. Narinig din nila yung narinig ko. Talaga naman pahirap pa kami magpigil ng tawa ng mga oras na yon. Kasi baka masermonan kami nung teacher namin na terror. Tapos maya-maya ay natapos na si kuya. Sabay dumiretso labas agad siya sa room namin. Wala na nga sabi-sabi sa teacher namin. Talagang diretso labas agad siya. At pagkatapos nun, ang mga sumunod na napangyayari, para kaming plinashbang mga repa. Talaga naman sobrang baho. Yung tipong kakabukas pala ng pinto ng banyo, alingasaw na agad sa buong classroom yung amoy. Talaga naman double damage sa amin yung amoy kasi mas malapit kami sa banyo. Ano yun? Ano yung nangangamoy na yun? Ma'am, nag-jebs po yung nakigamit ng banyo kanina. Kaya dahil dun, napatigil yung klase namin kasi hindi namin kinaya yung amoy sa loob. Kaya ang ginawa ni ma'am ay pinapalinis sa mga cleaners nung araw na yon yung banyo namin. Nani? Ala, ayaw namin ma'am, ang baho. Lahat naman na cleaners ng araw na yon ay tumanggi sa paglilinis kasi hindi daw kaya yung amoy. Tapos ang sinabi naman ni ma'am nun ay hindi na daw siya magkaklase sa araw na yon at exempted na daw lahat ng cleaners sa quiz pag nilinis nila yung banyo. Talaga namang hindi na nakatanggi yung mga cleaners namin kaklase nun. Kaya minadali na lang nila yung paglilinis. Lap trip nga kami nung natapos yung mga tropa ko na naglilinis sa banyo nun. Kasi parang biohazard daw kasi ang hapdi sa mata sa loob. Kaya washout sa'yo kuya na nag-jeb sa CR namin nun. Mukhang panis yata yung nakain mo nung umagahan. Maripan yung mga tropa nyo, mga repa. Yung tipong wala kayong magawa kaya naisipan nyo nalang kulitin yung mga tropa nyo. Uy Rio, tingnan mo yung dalawa. Tingnan mo naman yung itsura nung dalawa. Mga seryoso mga itsura niya na. Tara bulabugin natin. At pagkatapos nun, nagawa kami ng pangkulit nun sa dalawa namin tropa. Alam nyo din ba mga repa yung maliit na tingting na tinatali sa dulo ng buhok? Kasi yun, para sa mga hindi nakakaalam, pag pinadaan-daan mo tumalapit sa muka, para itong langaw. Kaya ang ginawa namin, kumuha kami ng isang mahabang walis tingting. At kumuha din kami ng isang kakarampot lang na walis tingting. Eto mga repa, ang magsisilbi na parang langaw. Kaya mas maliit, mas maganda. Tapos ang huli naming item ay isang pirasong mahabang buhok. Kaya nanghingi kami sa klase namin babae na may pinakamahabang buhok. At pagkatapos nun ay finished product na ang aming ultimatum weapon. Kaya umupo agad kami sa likod ng aming dalawang tropa. Sabay sinimulan na namin yung panggugulo. At makalipas ang ilang minuto ay pahirapan kami magpigil ng tawa kasi inis na yung dalawang tropa namin nun. Ano ba yan? Ba't ang daming langaw dito? Kaya nga, hindi kaya ata naligo. Wow, hiya naman ako sa ininga mo pre. Sabay di na namin napigilan yung tawa namin nung nagsimula na mag-away yung dalawang tropa namin. Eto naman sunod na nakakatawang ikikwento ko sa inyo mga repa nangyari dun sa hagdan ng school namin. Nangyari to nung papunta kaming kantin ng mga tropa ko. Wala kasi kaming klase nun kaya naisipan na lang namin na tumambay na lang sa kantin. Mga chong,
Tara na kaya tumambay sa kantin at mag-food trip. Sige, tara. Doon na lang tayo. Nasa third floor yung room namin nun. Tapos nung pababa na kami ng hagdan, biglang may naisip na kalokohan. Yung isa kong tropa. Uy, lagyan ko kaya ng laway itong hawakan ng hagdan para pag may maglalakad dito sa hagdan at humawak dito ay mahahawakan nila yung laway ko. Piyadong iyak ang makakahawak dyan. Sabay nilagay na ng tropa ko yung patibong niya dun sa may hawakan ng hagdan. At pagkatapos nun ay dumiretso na kaming kantin sabay nag-food trip. Napatagal pa nga yung tambay namin dun. Tapos nung pabalik na kami ay nakalimutan na namin yung ginawa ng isa kong tropa dun sa may hagdan. Kahit nga siya inalimutan na rin yung ginawa niya. Kaya ang nangyari, nung naado na kami sa may part ng hagdan na dinaraan niya, ay siya din yung napahawak sa sariling laway niya. Holy sweat! Oh, hindi! Talaga naman lap trip kami noong mga oras na yon. Mahilig din ba kayo magrambulan ng mga tropa nyo, mga repa, pag wala yung teacher nyo? One time kasi, nung wala yung teacher namin, nag-wrestlingan kami sa loob ng room ng mga tropa ko. Mapayapa lang kasi kami nagkwekwentuhan nun. Tapos eto namang isa kong tropa, ay binulabog yung kwentuhan namin. Tapos bigla akong sinakal. Rare naked joke. Rare naked joke. Ray. At syempre, hindi tayo magpapatalo. Kaya gumanti din ako. Hanggang maya-maya, ay nakisali na rin sa wrestling namin yung iba ko pang tropa. Talaga naman nag-Royal Rumble kami sa likod ng room nun. Dati kasi, mahilig kami manood ng wrestling ng mga tropa ko. Kaya minsan, pag naglalaro kami, ginagaya namin yung mga the moves na napapanood namin doon. Tapos makalipas ng ilang minuto na pagbabaldahan, may hindi inaasahan na pangyayari. Kasi yung